Kakapanalo lang ng gintong medalya sa SEA Games ni Alex Ayala at ngayon nakaka-proud na kasama ni Iva Jovic ng US na talo nila ang Ukrainian na si Elina Svitolina and wait for it, tennis superstar and former number 1 seed Venus Williams. Kakaiba na ito, pero alam niyo ba na may secret weapon itong si Alex? At yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Clue, may kinalaman ito sa Catholic faith. Bago natin pag-usapan ang secret weapon ni Alex Ayala, at this point, kung meron pang hindi nakakakilala sa kanya, well, napunta lang naman si Alex sa radar ng maraming Pilipino matapos niyang talunin ang isang former Grand Slam champion sa Miami Open, isang panalo na nagdala sa kanya hanggang sa semi-finals ng tournament. At doon pa lang, alam mo na may kakaiba sa dalagang ito. Hindi lang yan, gumawa ng kasaysayan si Alex bilang unang Pinoy na nanalo ng isang Grand Slam match sa US Open noong 2025. Ulitin natin, unang Pinoy, Grand Slam, panalo. At ngayon, naglalaro siya around the top 50 ng Women's Tennis Association. Isang level na dati ay pangarap lang ng Pilipinas sa tennis. Recently ay nanalo ng gintong medalya si Alex sa SEA Games. And more recently ay natalo niya sa isang doubles match si none other than Venus Williams. Panoorin natin ang balitang ito. Sa sports, malakas agad ang simula ng taon para kay Pinay tennis star Alex Ayala. Wagi si Ayala kasamang American teenager na si Iva Jovic sa ASB Classic Women's Doubles sa Auckland, New Zealand. Pinataob ni na Ayala at Jovic ang dating world number 1 na si Venus Williams at current world number 13 Elina Svitolina. Git-gitan ng laban sa first set pero napanatili ni na Ayala at Jovic ang momentum at nadomina ang second set 7-6, 6-1. Sunod na makikipagtuos sa singles match si Ayala sa Martes, January 6 kontra kay Donna Vekic ng Croatia. Okay, nakaka-proud. Eto na, panoorin natin ang secret weapon ni Alex mula sa interview na ito. Roll VTR. Are you superstitious? Sometimes. What do you got? When I would get nervous, I would say a prayer before the point. And if I won the point, I had to say the same prayer. And if I lost the point, I would switch to a different prayer. You switch to a different prayer. Yeah. So if I won the point with Our Father, I'd say Our Father the next point. And if I won the point on Hail Mary, then I'd say Hail Mary. So dito binahagi ni Alex na lagi siyang nagdadasal ng Our Father at Hail Mary sa court habang naglalaro. Although naitanong ito sa context na, are you superstitious? I'm pretty sure hindi ibig sabihin ni Alex na superstition ang pagdadasal. And I forgive you, Alex, for framing it that way. Kaya huwag ka mag-alala. Pinapatawad na kita. Dahil sa panahon ngayon, maraming nahihiyang aminin ang pananampalataya. Nakaka-refresh makarinig ng isang atleta na nasa peak ng kanyang career na openly nagdadasal ng Catholic prayers. May isa pa tayong papanooring video dahil hindi dyan nagtatapos ang mga secret weapons ni Alex. Pero bago yan, kung na-enjoy nyo panoorin ang video na ito, baka pwede naman pakipindot ng subscribe button down below. Dahil kung hindi ko na ipi-play yung next video. Oh, napindot nyo na ba? While you're at it, pakidamay na rin ng like button at notification bell. Kamusta? Anong masasabi nyo tungkol kay Alex at sa kanyang faith? Baka may iba pa kayong proofs ng kanyang secret weapons. Write it down sa comment section below at baka ma-feature natin sa episode in the future. Okay, moving on, may isang commentator na nagbahagi ng kanyang natutunan about Alex at very interesting ang mga detalye nito. Kasi once tinanong siya, ano ang laman ng bag mo? Pakinggan natin ang sinabi ng commentator. You know, everybody wants to know what kind of things you carry in your bag when you come on the court. You know what she carries every match? Rosary beads. Oh, cool. Wow. Not surprising knowing Yes. the Philippines. Yep. Yes, rosary ang laman ng bag ni Alex. At sabi nga nila, the rosary is the most powerful weapon. At mukha ngang totoo yan, kahit sa isang world-class tennis player. At ito pa, isa pang bonus, may isang tao sa internet na na-spot ito sa bracelet ni Alex. Zinom niya ito at mababasa ang nakasulat na God's timing. Kaya nakakatuwa dahil sa bawat serve ni Alex, bawat rally, bawat laban, dala din niya
ang pananampalataya at tiwala sa Diyos. At marahil, yan ang dahilan kung bakit history maker siya. Sana'y hindi magbago si Alex at mas lumakas pa ang kanyang pananampalataya. Kung gusto niyong ma-inspire palalo, gumawa ko ng video on 7 celebrities na sobrang deboto sa pagiging Katoliko. You can watch it right here.